Naku po mga kababayan, isa pong batikang abogado ang hinamon ang Korte Suprema patungkol po sa kaso ni former President Duterte. Sabi niya dito, hinahamon ay Korte Suprema, hinamon, di pwedeng magpigil sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Ayon po yan kay Attorney Paulo Panelo, yung anak po ni Attorney Panelo mga kababayan. So panoorin ho natin to kung paano niya hinamon itong Korte Suprema. Eto na po. Konstitusyon, ang kapangyarihan ng hudikatura, hindi lang ito kapangyarihan kundi tungkulin. Tungkulin ng Korte Suprema na magdesisyon at proteksyonan ang mga karapatan na ginagarantiya ng konstitusyon sa mga kasong katulad nito na may matinding paglabag sa karapatang pantao at sa due process para kay Pangulong Duterte. Tapos pangalawa, bakit naman yung Korte Suprema magpipigil na magdesisyon sa kasong ito na wala namang jurisdiction yung ICC? Happy New Year. Happy New Year po sa inyo, attorney. At ito nga, bagong taon at kung maalala mo ay noong November 11, 2025 ay hiningan po humingi po ng memo, baga nire-require po pinare-require po ang mga partido ng Supreme Court na mag-submit ng memorandum at noong Enero 5, kung hindi ako nagkakamali, attorney, ay nakapag-file na po kayo na tinugunan niyo po itong utos ng korte. Ano ho ba ang nilalaman po nitong memo, attorney, para sa kaalaman ng ating mga kababayan muna? Tama yun, Jade. So, noong Enero 5, January 5, last Monday, nakapag-file na po tayo ng memorandum para doon sa petitions for habeas corpus para kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ang linalaman po ng memorandum po ay isang pleading na fina-file sa korte para i-summarize lahat ng relevant facts, issues at arguments na sumusuporta sa kaso mo. So, particular dito sa kasong ito, bukod dun sa summary ng mga facts and issues, naglista yung Supreme Court dun sa resolution niya noong November 11 kung anong dapat na talakayin ng bawat partido sa memorandum. At particular ang pinakabago ditong issue na gustong talakayin ng Supreme Court ay kung dapat ba daw na mag-exercise ang Supreme Court ng judicial restraint or dapat bang hindi magdesisyon ang Korte Suprema sa kasong ito dahil may ongoing proceedings nga sa ICC. So ang sinabi natin dito, Korte Suprema, hindi kayo dapat magpigil or hindi kayo dapat hindi mag-desisyon dito sa kasong ito dahil unang-una, sabi ng konstitusyon, ang kapangyarihan ng hudikatura, hindi lang ito kapangyarihan kundi tungkulin. Tungkulin ng Korte Suprema na magdesisyon at proteksyonan ang mga karapatan na ginagarantiya ng konstitusyon sa mga kasong katulad nito na may matinding paglabag sa karapatang pantao at sa due process para kay Pangulong Duterte. Tapos pangalawa, bakit naman yung Korte Suprema magpipigil na magdesisyon sa kasong ito na wala namang jurisdiction yung ICC. So pinaliwanag natin dito na unang-una, marahil tayo man ay naging miyembro ng Rome Statute at nagbigay ng jurisdiction sa ICC nung tayo ay miyembro pa ng Rome Statute, nag-withdraw na po tayo sa Rome Statute at naging epektibo yung withdrawal nung
March 2019 pa lang, at ayon mismo sa Rome Statute, para magkaroon ng jurisdiction ang ICC, dapat ay pinahintulutan nila ang isang investigation bago mag-March 2019. Pero ang nangyari po dito, yung investigation laban kay Pangulong Duterte at patungkol sa mga nangyari sa Pilipinas, inauthorize lang po ng ICC noong 2021 na. So ibig sabihin, wala nang kapangyarihan ng ICC sa mga panahon na yon para mag-assume ng jurisdiction sa kasong ito. At syempre, ang alam na ng mga Pilipino is syempre meron tayong working and healthy legal system sa bansa. So hindi dahil doon sa principle of complementarity, which is nangangahulugan na ang ICC meron lang siyang jurisdiction kung unwilling or unable ang Pilipinas na mag-assume ng jurisdiction, tsaka lang siya papasok. So sinasabi natin sa ating memorandum, meron tayong kakayahan at kung merong ebidensya, kaya nating litisin si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. So walang jurisdiction ng ICC. Opo. So yun ang mga kasama sa mga binanggit natin sa memorandum. Hinihikayat natin yung Korte Suprema na desisyonan yung petitions for habeas corpus dahil sa totoo lang, sila lang ang makakapigil nito, wala nang iba. Sila lang ang binigyan ng konstitusyon, ng kapangyarihan na itama ang maling ginawa ng ehekutibo. So inaasahan natin na a-action sila dito sa mga petisyon. Opo, linawin ko lang, attorney, hindi lamang kayo ang hiningan po ng memo ng Supreme Court, kundi yung iba pang partido. Tama ho ba? Tama. Pati yung ibang petitioners na kasama na si Acting Mayor Baste Duterte, pati si Congressman Paulo Duterte, at nag-file na rin ng memorandum ang Office of the Solicitor General para naman sa respondents. Opo. Pero ito ho ba, itong paghingi ng memo ng Supreme Court sa bilang panig ay welcome development ho ba ito? Advantage ho ba ito sa inyo, attorney? Sa kampo po ninyo? Yes, kung natatandaan nyo, nag-file tayo noong November ng isang urgent motion to resolve para nga tumakbo itong kaso kasi at that time, 8 buwan nang lumilipas na walang action ng Supreme Court doon sa petitions for habeas corpus. So pagka-file natin doon, siguro mga isang linggo or 2 linggo pagkatapos noon, linabas itong resolution na to na nagpapasubmit ng memorandum. Sa aming mga abogado, pagka kasi inutusan ka ng korte na magsubmit ng memorandum, ibig sabihin malapit na siyang magdesisyon. So welcome development to in that sense na mukhang malapit na magdesisyon ng Supreme Court dahil hiningi niya na yung memorandum sa mga partido. Opo. Ano ho yung proseso kaya doon sa Korte Suprema, attorney, hinggil nga po dito sa pagdinig ng memo ninyo, itong petition po ninyo, at sa tingin mo, ilang araw ang tatagal bago sila magdesisyon o maglalabas po ng desisyon hinggil po dito sa inyo pong petition? Normally, pagka nag-submit ng memorandum, yun na yung huling hakbang ng mga partido. Pag-aaralan na lang ito ng korte, tapos magdidesisyon na ito base doon sa mga memorandum. Hindi natin masabi kung gaano pa katagal bago maglabas ng desisyon ng Supreme Court, pero ang inaasahan natin, sana sa lalong madaling panahon dahil katulad nga ng nabanggit ko noon, habang tumatagal, dumadami yung mga consequences na hindi maganda. Like katulad na rin nung paglala ng kalusugan ni Pangulong Duterte sa ICC. Tapos yung patuloy na
parang nagiging reward yung ginawa ng mga respondents kay Pangulong Duterte sa kanya nung sa pagdala sa kanya sa ICC ng walang due process. At syempre, hangga't hindi lumalabas yung Supreme Court at nagdedesisyon dito sa kasong ito, pwede nilang ulitin ito sa ibang tao katulad ni Senator Bato de la Rosa. Opo. So sana sa lalong madaling panahon ay magdesisyon na yung Supreme Court. At Ayun mga kababayan, no? Bakit kaya hindi pa nagdedesisyon yung Supreme Court mga kababayan, no? Sabi nga na attorney, wala daw jurisdiction ang ICC kasi nga ay hindi naman tayo member na ng Rome Statute mga kababayan. So, may karapatan daw ang Korte Suprema na magdesisyon na lalo na't mali daw yung ginawa na pagkadakip kay Pangulong Duterte at dalhin sa ICC. So kayo mag-comment kayo mga kababayan kung ano ang pahayag nyo dito, no, sa gustong mangyari ni attorney na kailangan magdesisyon na ang Korte Suprema. Lalo't mga kababayan, ang kalusugan din ni former President Duterte. Alam naman natin ilang taon na si former President Duterte. 80 years old na mga kababayan, matanda na ho. So, kung kayo may mga magulang kayong ganun, talagang mag-aalala din kayo. So, kayo mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video. At sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po.